Good day! For today's video ay isi-share ko sa inyo ang ginawa ko after makuha ang COR or Certificate of Registration. Yung mga need gawin based sa aking experience. So, hindi ako expert dito pero natutunan ko lang din. So, yung isi-share ko ay kung ano lang ang alam ko na konti, inaral ko lang siya. So, sa ibang bagay, baka hindi ko pa din alam. Pero sa video na ito ay hindi ako magpa-file. Isi-share ko lang yung idea para sa mga new talaga dito. So, nag-hire kasi ako ng accountant kaya di ko siya nalaman agad. Kasi siya yung nagpa-file. Pero katagalan, naintindihan ko na din ng konti. So, ito yung pinakaunang COR ko. Kung makikita nyo, yung form types, merong 0605, 1701A, tapos may 1701 at 1701Q. Ibig sabihin, ito yung mga ifa-file. Makikita din kailan siya ifa-file dito sa filing due date at yung frequency niya. So, yung ifa-file natin ay mag-base palagi kung anong nasa COR. Kaya, tingnan nyo din yung COR nyo kung ano yung nakasulat. Minsan, meron pang dagdag dyan na row tulad ng 2551Q at iba pa, depende sa ne-register nyo. Itong 0605 ay registration fee na 500 yan. So, parang renewal of registration fee na every year binabayaran bago mag-last day ng January. Kasi pag hindi nabayaran bago mag-deadline, merong penalty na 1K. Pero itong 2024, hindi na ni-require ito kaya hindi ako nag-file. At pwedeng online mag-file nito. So, another separate video paano mag-file ng 0605. Itong 1701A or 1701, annual income tax siya. So, yung may A ay para sa sole income earner. Tapos, 1701 naman na form ang gagamitin sa mga mixed income earner. So, annual lang ito, pina-file. Pwede din itong i-file online. So, another separate video para sa 1701, paano mag-file, at pwede din pumunta sa BIR. Ito namang 1701Q, ito yung quarterly pina-file. May deadline dito, kailan makikita nyo sa last column ng COR. So, pwede siya i-file sa BIR office, pwede din online. So, ang babayaran dito pag mag-file, depende sa kinikita. Para mag-file sa BIR office o sa online, ang need mo lang ay yung 2307 per quarter. Kasi doon makikita yung mga kinikita eh. So, sa akin, sa insurance company ko, nagsisend sila ng 2307 per quarter. Tapos, saka ko i-file yung mga need ko i-file based doon sa 2307 na figures. So, ganito naman itsura ng 2307. Itong COR ko ay naka 8% income tax rate option. Makikita sa dulo ng COR ko, ibig sabihin naka-fix yung tax ko sa 8% sa mga kinikita ko. So, 8% in the excess of 250,000 kung sole earner, income earner. Pero kung mixed income earner, 8% talaga lahat na kinikita kasi hindi na mababawas yung 250,000 doon dahil ibabawas na yun sa unang work. Parang ganon. So, yung isang option ay graduated rates. Itong graduated rates ay lumalaki yung tax rate pag lumalaki din yung kita. Meron siyang mga brackets. At the same time, magbabayad ka pa ng percentage tax na 3%. So, kung graduated rates ang pinili nyo nang nag-register kayo, bukod sa 1701 at 1701Q, yun yung ipa-file pa na 2551Q. Percentage tax yan. Makikita naman sa COR yan. Pero kung wala sa COR, ibig sabihin hindi mo need i-file. Ibig sabihin naka 8% ka. So, ano ang mas maganda? Yung 8% o yung graduated rate? Depende sa kinikita mo, yung expenses at yung klase ng business. Yung iba kasi nakaka-save pag naka-graduated rate sila. Yung iba naman nakaka-save pag naka 8% sila. So, kung confused kayo, better to ask or consult professionals na mga CPA para mabigyan ng advice. Of course, may bayad yun sa kanila. Ang pinili ko ay 8% kasi para wala na masyadong
madaming i-file. Kasi yung graduated rate, bukod nga sa 1701, meron pang 2551Q, yung percentage tax na 3% per quarter. So, kung pag naka 8% ka kasi, exempted na siya. Kumbaga, every quarter, ang iisipin ko na lang at paglalaanan ko ng pera ay yung 8% ng kinikita ko kasi naka-fix na siya. Basahin natin itong number 5 sa COR ko. For self-employed individuals whose gross sales and or receipts and other non-operating income does not exceed 3 million and who opted to avail of the 8% income tax rate, the tax type percentage tax shall not be reflected in the certificate of registration. However, at the start of each taxable year, such self-employed individuals shall be automatically subjected to graduated income rates and required to file quarterly percentage tax return, an option to replace the COR to reflect PT, unless qualified and opted to avail of the 8% income tax rate annually. So, walang 2551Q o percentage tax pag naka 8%. However, sabi dyan, dapat kung gusto mo na mag-avail ulit ng 8% sa next year, sa susunod na year, need mo siyang i-update every year. Usually ako nag-update mga around January at February para ma-avail ko ulit yung 8%. Kailangan pumunta sa BIR office para mag-update, hindi siya nagagawa online. Pero kung naka 8% ka ngayon, for example, tapos next year hindi ka nag-update, hindi ka pumunta sa BIR, automatically naka-graduated rate ka na for that year. Kaya need mo na mag-file ng 2551Q per quarter bukod sa 1701Q. So automatic yun. So kung hindi ka pupunta, pwede naman, pero naka-graduated rates ka na at hindi na updated ang COR mo. Tulad nung akin, hindi din ako pumunta kaya the following year, naka-graduated rates na ako at nadagdagan na yung pina-file ko. So, tinry ko kasi kung malaki ba babayaran ko kung graduated o fixed 8%. So, tinry ko yung dalawa. Ngayong 2024, nag-update ulit ako ng COR. So, naka 8% ulit ako. So, eto na siya, yung bago kong COR. Now, maigi na every year mag-update ng COR at magpa-verify kung meron bang mga open cases. Kasi pag meron, ibig sabihin, meron kang hindi na-file. So, kada punta mo doon, need mong dalhin yung mga forms ng final mo at yung Gmail confirmation na receipt na nila kung online ka nag-file. Pati yung payments. So, need mong i-print yung lahat. So, for example, nagpa-file ka online or yung accountant mo nagpa-file online. So, pag mag-update ka ng COR, kailangan mo siyang i-print. Pakita mo yung Gmail confirmation, hinahanap talaga nila yung receipts mo at yung sa pag-file, yung mga forms. So, yun. Ngayon, pag meron kang hindi na-file or nakalimutan mo or what, ang penalty ni BIR ay 1K per file bukod dun sa tax mismo. So, share ko yung nangyari sa akin. Noong 2022, ako nag-register ng COR. Naka 8% ako dun. So, yung accountant ko, ang fina-file niya lang talaga ay yung 1701, yung annual. Hindi yung 1701Q. Kasi, sa ibang RDO daw, hindi required na mag-file per quarter. Tapos, noong 2023, nang naka-graduated rates option ako, so, hindi ako pumuntang BIR. So, hindi pa din niya fina-file yung 1701Q for that year na dapat meron, di ba? Kasi nasa COR 1701Q. So, noong 2024, nag-update ako ng COR kasi i-avail ko yung 8% ulit. Ang dami kong open cases. So, 2 years or 6 na quarter na hindi ako nag-file ng 1701Q na need pala. Kasi syempre yun nga, sa ang paliwanag ni BIR, nasa COR mo nga, ba't hindi mo na-file? So, 6K yung penalty ko. So, hindi kasi ma-update pag may mga open cases. At the same time, need ko din ipakita yung mga final online para i-verify pa nila. So, isa-isahin nila yun. Kailangan kong bayaran yung 6K na penalty para ma-update ko yung COR ko for 2024. Na-realize ko na dapat every year magpapacheck para maagapan yung ganung cases. Kasi kung hindi ulit ako
nag-update, like inabil ko yung graduated rates, another 3K na naman yung penalty ngayong year kung hindi ko nalaman. Kasi tuloy-tuloy lang siya at papabayaran ka talaga nila ng penalty. So yun, sana nabigyan ko kayo ng idea ng konti. So kung may tanong kayo, pwede kayo mag-comment, baka kaya kong sagutin. O di kaya may mga nakakapanood na may alam sa tanong at makakasagot din. So sana nabigyan ko kayo ng idea anong mga gagawin. Kasi nung ako, zero knowledge talaga ako nun. So, ngayon, alam ko na kung ano yung, ito na yung COR ko, alam ko na kung anong dapat i-file based doon sa nakalagay sa COR. Yun lang. Salamat.